Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyo pong lingkod. So today is November 5, 6 na 2025. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may LTO San Juan licensing. LTO San Juan. Dito yan sa may San Juan Commercial Complex in Domingo. Okay. In Domingo, Balong Bato. Ito. Balong Bato, San Juan. At dadalhin po natin sa C. Fernando Street, 9 de Febrero, Mandaluyong. Please request. As a matter of fact, kaya nga, pwede palitan ng speaker kung wala na ng kumpiyansa ang mga elected officials sa kanya. So, ganun ka collegial body. So, dagdag ko pa dito, na pag nakita natin how Martin Romualdez manages the House as a speaker, hindi nga siya nakikialam sa mga iba't ibang komite. Tingnan mo yung nangyari ng Quadcom. Hindi siya nakialam. You've never seen him in the Quadcom. Nung impeachment ni VP Sara, hindi siya nakialam. Never mo siya nakita doon. Nung budget hearings, never mo siya nakita nag-attend ng isang budget hearing. At pansinin mo, kahit yung mga oposisyon na nandoon ay nakakapagsalita at gagawin at sasabihin ang gusto nilang gawin. Maganda yung ganun asking speaker kasi yung ganun allows autonomy. Ibig sabihin, each chair has the power and the authority to do whatever they want. Ang flip side nga nun ay pag nagawa ay pag may gusto mong mabuso, hindi mo agad-agad makikita, unfortunately. So, mahirap naman sigurong isipin natin na may nagpe-pressure sa ombudsman, liberal itong di ba, may sariling kalayaan ng ombudsman at walang po pwedeng magdikta. Alam po din sa ombudsman, ako naman tingin ko bakal, pwedeng hindi din pressure, pwedeng alam mo yung it's called pandering to the crowd. Hindi ka pinipilit, pero parang pinatutuwa mo na lang sila. Parang nagbabato ka ng crowd para lang wala sila masabi sa'yo. Hindi ko yun ang nangyari dito. Pero I think, ang mahirap ng nito, kung sinubukan nga nasampahan ng kaso ng gross inexcusable negligence, tapos hindi mapatunayan na meron nga nun, edi baka sumabog lagi sa mukha ng ombudsman natin. So pag makita mo pwede mangyari dito kasi ay di ba sinabi ni Ombudsman Remulla dati nung DOJ Secretary siya na kailangan kasi meron kang evidence of certainty of conviction bago ka magsampa ng kaso para walang mga bogus cases. Ang ginagawa niya ngayon, in his own words, ay sinistretch nga niya yan. At pag gumawa ka nun, at hindi ka makakuha ng conviction, baka lang sumabog sa mukha ng ombudsman natin. At sana hindi. Okay naman ako sa kanya. Yung naisip ko kanina baka yung katapos-tapusan ng mga pinagsasabi ni Ombudsman Remulla, eventually magbumerang sa kanya. Hindi naman pala kasali yung pinangalanan nyo sa unahan pala, pinangalanan nyo na, di ba? Para lang meron kayong ma-please kung sino man yun. Di ba? Yeah, yun yung nakakatakot nga dun At ang mahirap kasi pag gumagamit ka na lang ng mga pangalan para lang may mga scapegoats ka, mahirap na But then again, kung meron sa matibay na ebidensya, go and find the case. I believe na masusundan natin yung resibo at yung ebidensya, why not, diba? Pero kahit nga, yun ang problema ng Ombudsman Remulla. Sinasabi nga niya, kaya lang niya gusto sampahan ng kaso ng gross inexcusable negligence ay dahil in-appoint ni Speaker Romualdez daw si Zaldico na kahit alam niyang hindi naman talaga appointed but elected by the congressman. Sobrang stretch nga na yun. Kaya good luck talaga sa Ombudsman Remulla. I hope na hindi ito sumabog sa mukha niya. Yun nga, ano pong take ninyo doon sa issue na yan? Kanina nabanggit nyo yung pagtanong doon sa mga budget deliberations sa PICAM na hindi naman inatendan ng dating speaker. Kumpara doon sa mga opisyal ng Senado naman na kinabibilangan ni Senate President Jesus Escudero na mismo umaten doon sa PICAM.
Yeah, yun pa. Tingnan mo yung sa BICAM, ang interesting nga, doon pag tinignan mo sino mga pumirma, Jesus Escudero signed it. Pag tinignan mo yung mga pangalan na nasusunod, wala man lang yung pangalan ni Speaker Romualdez doon. Kaya sa akin, ako naman yung tipong tao na sinusundan ko lang talaga yung ebidensya. At kung may ebidensya, why not? Pero wala nga unfortunately. So, unless magkaroon, na I think it's a witch hunt at this point, until magkaroon nga ng ebidensya. Yung parang may binabanggit din ng Ombudsman at ang mismong DPWH Secretary Vince Dizon na by the end of the year, meron ng 6 na pong makakasuhan. Ano pong take nyo doon? Tingin ko meron na silang alam na 6 na pangalan, and I think alam naman natin yung mga ibang pangalan na yun. Nabanggit na rin naman na kakasuhan naman si Joel Villanueva at si Jimmy Estrada. So may 4 pa doon. Malamang from the way it looks, so may mga nakikita tayong direct evidence na binanggit ni Ombudsman Remulla, if I remember correctly and I could be mistaken, ay binanggit niya na may direct evidence yung Jesus Escudero daw. So yung mga ganun, 3 na yan. So may 3 pa siguro. But I think there will be more kasi marami din sa Kongreso na madadamay dito. At hindi natin lang posibleng mga yun sa ngayon. Now because definitely one of them, so 4 ka na nun. So may 2 pa. So yun, sino yung 2 pa? Yun ang tanong. Actually, sinasabi mo na by the end of the year, meron makakasuhan. Ang word na narinig ko kay Secretary Vincent may makukulong. May makukulong. Yan ang word na banggit mo, di ba? Hindi lang makakasuhan, may makukulong. Alam niyo na ang maganda kasi sa trabaho ng ombudsman at sa posisyon niya ay marami siyang kapangyarihan na kayang pabilisin ang proseso at yun ang hinahanap kasi ng tao ngayon. Pero unfortunately, I think kailangan tayong mag-ingat sa pagpapabilis ng paghihingi ng hustisya laban sa korupsyon. Kasi po, pag pinabilis nyo sobre yan, pwedeng mangyari ay magkaroon ng shortcuts at dahil sa shortcuts na to, baka may mali silang magawa o baka may maling mapakulong. Yun ang nakakatakot kasi alam po niyo ang naging problema na nga natin sa mga nakaraang administrasyon ay sobrang daming shortcuts ang ginawa. Kaya ang daming abuso at abusadong mga taong makapangyarihan ang gumawa ng mga pag-aabuso sa ating mga kababayan. Yun ang kailangan nating iwasan. Kaya importante talaga na yes, kailangan mabilis, pero kailangan din matibay na ebidensya. Yun ang kailangan bantayan ng ating ombudsman. Bukas ay schedule sana ng pagbabalik ng Blue Ribbon policy hearing. Bukas, kaya alam mo, malabo pa eh. Sa 14 Kuya. 14 dapat. Next week pala, next week. Hindi pala bukas. Next week. Pero sabi ni Senator Panfilo Lacson, mukhang hindi ba ganun kalinaw ma-confirm yung schedule, no? Ito pa, kung pwede na raw i-sum up yung investigation. Satisfied ka na ba kung, for sure, sinusundan mo rin yung investigation dyan sa Senado? Please. Yes, sinusundan natin yan. At nung nawala nga yan, parang nawalan ako ng mapapanood. Naghahanap na ako ng mga Netflix. So, Netflix, palabas na teleserye na kasing exciting ng Blue Ribbon Committee hearing eh. Kaya natutuwa ako na babalik na yan. At natutuwa din ako na bumalik si Senator Lacson dito. Dahil si Senator Lacson, kumpara sa dating Blue Ribbon Chair na si Marcoleta, ay mas maayos naman. At nakikita mo na mas wala siyang pinapanigan. Kasi palagi ko kasi sinasabi na importante talaga sa mga ganitong Blue Ribbon Chair ay isang tao na walang takot, walang pinapanigan. Kumaga wala kang isasanto, wala kang isisino. Importante yun. At kaya natakot nga yung mga senador sa kanya at nagalit sa kanya nung una kasi na dinadamay na niya lahat ng mga senador. Diba? Kaya nga natatawag ngayon, sinasabi nga ni Senator Senate President Tito Soto na kahit na nga mawala ng Senate Presidency, so be it. Sige na, gawin mo rin kailangan mong gawin. So kaya Lacson, with the blessing of the Senate President, sabi niya, sige, gagawin ko to. Kaya pag niyo ako magsalita si Senator Lacson, matapang siya. At yun ang gusto ko nga, yung ganyang matapang na maharap-harapan na kinakalaban niya si Marcoleta, na sinasabi niya kay Marcoleta na sinecheck ko yung CCTV, bakit naman na-open ka doon? At sinecheck ko lang naman para malaman natin kung totoo ba itong sinasabi na sinumpang salaysay ni Orly Gutesa. At bakit ayaw niya ni Orly Gutesa magpakita ngayon kung totoo naman yung sinasabi niya at kung gusto ba nila talagang mapakulong si Martin Romualdez, bakit ayaw niya magpakita ngayon? So yun, so gumagawa siya ng investigasyon. At
the way I see it, the way Senator Lacson does an investigation, yan yung tamang investigation na tamang paraan ng pagpapagawa nun. Kaya titignan natin ngayon sa darating na Senate hearing, Blue Ribbon Committee hearing, kung ano ba yung mga exciting na mga darating na bagong witnesses. Sabi nga bagong evidence na sabi nga, lalabas. sabi nga ni Senator Lacson, kung gusto mo kung decidido talagang may kasuhan itong si Gutesa, di ba? Doon sa kanya mga binabanggit. At takbo niya dapat either DOJ, Ombudsman, o kaya kung sino mang pwede. Pero kung gusto lang daw manira, Senate Law Review lang. At So, parang kanina, gano'n ang ginawa eh. oo, at kanina nga yung napanayam din kay Senator Lacson dito sa DDMS, sinabi niya na kailangan may corroboration. Hindi lang yung sinabi lang, yung testimonya lang ni Gutesa, kailangan patunayan niya na mayroon pang ibang ebidensya na magko-corroborate. Kaya nga ang hinahunting ngayon, yung mga posibleng kasama daw, kung ano, nung nag-deliver nung Yung logbook, hinahanap Yung nga ni logbook. Senator Ing, yung logbook dun sa sinasabing petsa na bumisita di umano sa tanggapan. Saka nakipag-coordinate na yata sila doon sa nag-repair daw ng bahay ni Speaker Martin. Dahil kung talaga may dumating talaga na gaya nung kinukwento rin si Gutesa. Oo. Sir Chris, yeah. Tapos hindi lang yung dagdag mo pa na even nung narinig natin yung kwento niya about the 48 na baleta na dinala daw to be able to carry. Ayun ba yun? Nakalimutan ko na yung other number, pero yung parang binanggit niya doon, naalala ko parang hindi nag-make sense kasi gano'ng karaming kotse kailangan mo para madala yun. So, maraming mga inconsistencies at yun na nga, walang corroborative evidence yung mga sinabi niya. Pero again, I think Senator Ping Lacson will look for all the evidence needed to see nga, without favor or bias, at titignan lang niya kung saan dadalhin ng ebidensya. At kung mayroon ng logbook, at kung doon sa logbook lumabas na totoong napadala, edi damay talaga si Martin Romualdez dito. At kung doon sa sinasabi ni Gutesa na marami daw silang nagdala, o di siguro naman may mga ibang driver, ibang mga military or security detail na haharap din. Yun ang kailangan natin makita ngayon. Ako kasi iniisip ko yung kinukwento ni Gutesa noon, yung 48, di ba? Na maleta. Paano mangyari na walang nakapunan? Doon mo dinala sa isang condominium na residential, maraming tao. Kahit paano may makakapuna eh. Di ba? May isang tao gano'ng malaki. Sayang kapagad naman isa. Di ba? At saka, dadagdag ko na rin na ang interesting kasi pag tinignan mo lahat ng mga witnesses nung araw na yun, the Blue Ribbon hearing, Blue Ribbon hearing, pansinin mo si Bryce Hernandez for example, may mga binanggit siya, kumbaga nag-akusa siya, di sinabi siya, pero nagpakita siya ng resibo, yung picture ng billiard table with 500 million pesos on the table. Tapos sinabi niya yung lugar, tapos yung mga tao doon, tapos merong nag-confirm na totoo yun, na nakita yun, alam mo yun, so, mas panipaniwala yun, may nagwala yung mga tao. Ito si Gutesa, sinabi niya, lahat ang sinabi niya, pero kahit mismo text message, hindi siya nagpakita ni isa. Si Bryce Hernandez, nagpakita ng mga text messages. Lahat pinakita nila, lahat nilantad na nila. Yun ang pinagkaiba. Kaya ang hirap paniwalaan si Gutesa dahil hindi pwedeng mag-akusa ng wala kang ebidensya eh. Kung nag-aakusa ka ng walang ebidensya, chismis lang yan. Kaya maghanap ng text eh, yung binabasa niya, hindi niya kabisado eh. Ayun na nga, di ba? Anyway, alright, great. Maraming salamat sa iyo. Sa oras ninyo. Salamat din sa pag-imbitahan. So, sa susunod ulit. Alright, thank you. Si Chris Tan, isa pang political blogger at content creator. Paano, Kuyang? Babalik muna tayo. Alright. Magbabalik sina Maad Makapagal at Sandro Ochoa sa ATM. Anong take mo sa DCMM Radio Patrol sa East Renda? Basta AM, DZMM.
programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang blema. Basta nagundi, Blemex. Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At mali mo mapadalunan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pias. Bingo Plus, bingo sa saya, basta panalo. Visit www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Responsible gaming at tagcore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. DZMM Numero 1 sa aksyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex for Kids. Mommies, agapan na galumbo at lemang nakabara. Sambatang lagundi, Blemex. Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at mag-iwat. Lamig na ang mga balita sa pagpabalita at komentaryo. Sila Henry Uy at Karen Bogyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Huwebes. Nasa isla sa buwan ng Nobyembre taong 2025 sa uno ng mga balansyadong balita. Dami ng mga nasawi sa bagyong Tino umakyat na sa 114. Napaulat na nawawala nasa 127 pa. Pilipinas isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding pinsala ng bagyong Tino. Mga LGU, pinaghahanda ng DILG sa pananalasa ng bagyong Juan. Dami ng mga Pinoy na walang trabaho nabawasan noong Setyembre. Underemployment at tumaas ayon sa PSA. Tatlong dating engineers ng DPWH na tinuturing na major players sa flood control scam, kinasuhan ng tax evasion. Banta umano sa buhay ni dating Congressman Dal Zico, pinagdudahan sa Kamara. Sa atin, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara at dating Ombudsman Martinez, hiniling naman sa Ombudsman na isa publiko. Anim na sakay ng military chopper na bumagsak sa Agusan del Sur, kinilala na. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Ms. Omek Garen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sumampa na sa 114 ang bilang ng mga napaulat na nasawi na iniwan ng bagyong Tino. Sa ulat ng Office of Civil Defense, pinakamarami mula sa Cebu Province na nakapagtala ng 71. Sinundan ng 18 casualty sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur, 2 sa Southern Leyte at 1 sa Antique, Capiz, Iloilo, Bohol at Leyte. Samantala, 127 katao naman ang nawawala kung saan 65 rito ay mula sa Cebu at sa Negros Occidental. Ating gabi ngayong Huwebes nang tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino. Halos 2 milyong katao na ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Tino. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot sa 1,951,546 na individual o 544,081 families ang nasalanta ng bagyo sa mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island Region sa Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Pinakamaraming naapektuhan sa Western Visayas na umabot sa 643,101 katao o katumbas ng 198,550 families. Ikabuo ang bilang 445,744 na katao o 127,827 families ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center, habang higit 160,000 individuals o 36,752 families naman ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Pinabarbahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang state of calamity dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong Tino. Patay-ani ito sa rekomendasyon ng NDRRMC. Kaugnay ng lawak ng pinapinsalang iniwan ng bagyo. Bahagi rin ito ng paghahanda para naman sa inaasahang hagupit ng bagyong Juan. Narito ang tinig ng Pangulo. Almost 10 weeks of death affected. So, pagka na namin ng smoke, then it would really come to the international calamity. But that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one.
Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go through the usual bureaucratic procedures. Tiniyak ng Malacanang ang patuloy na paghahatid ng tulong sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Tino. Sa press briefing, inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na naglabas ang tanggapan ng Pangulo ng kabuuang halagang 760 million pesos bilang financial assistance sa mga napinsalang lalawigan at lungsod. Sa nasabing halaga, tatanggap ng tig 50 million pesos sa mga lalawigan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental, habang tig 40 million pesos naman sa Eastern Samar, Surigao, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Mabibigyan din ng tig 30 million pesos ang Leyte at Masbate, tig 20 million pesos naman ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands, at tig 10 million pesos para sa Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Tig 5 milyong piso naman ang nakalaan para sa Albay, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon, Samar, Agusan del Sur, Laguna, gayon din po sa Zamboanga City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte, Iligan City at Romblon. 17 minuto na makalipas sa alas 5 ng hapon. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon. Lalo na ho yung bagyong super typhoon na si Juan, Diyosa, at parang mayroon ng kasunod na naman agad si Juan. Alamin nga natin sa Pag-asa. Si Charmaine Barilla ng Pag-asa. Charmaine, magandang hapon. Yes, magandang hapon po sir at sa lahat ng ating mga tigapakinig at na itong ulat sa kanilang panahon. Charmaine, tama ba yung Juan Sunday, Monday, Tuesday, pero by Thursday mukhang meron na namang namumuong sama ng panahon kabuntot nito? Between November 10 to 16, may pinapakita po yung ating tropical cyclone threat potential. Ngunit sa ngayon ay nasa mababa pa naman po ng chance, pero maghahandaan na rin natin yung mga pagulan nito, possibly sa itong low pressure area. Anong pangalan after Juan? After Uwan po, kung magkakabagyo tayo, possibly ang papangalan natin Verbena. Verbena. Verbena po. Verbena. At ito ka mo, yung namumuong potensyal na maging sama ng panahon ay namamataan na rin ninyo sa Pasipiko. Yes po sir. Sa ngayon, ito pong si Uwan ang binabantayan natin. Itong si Sino po? yung isang bagyo po, nakasunod nito ay mababa pa po naman yung chance. Pero possibly nga po ay low pressure area. Pero sa ngayon ay hindi pa natin nakikita dito sa ating satellite. Verbena. Okay. Kahapon, kausap namin kayo rin dyan sa Pag-asa. Hindi pa ba nagbabago ang direksyon ni Uwan? Doon pa rin tatama sa Northern Luzon? Yes po, tama po kayo. Ang makikita po natin ay maaari nga itong entry point possibly sa pagitan ng Isabela and Aurora. Ngayon, maaari po itong kumilos sa pagitan ng hilagang parte ng Central Luzon at Cordillera at yung possible entry point po sa kalupaan ay sa pagitan ng La Union at Ilocos Sur. Ang hanging dala nito, ang pinakamalakas ganun pa rin, 200 kilometrahe kada oras. Yes, sir. Nasa super typhoon pa rin po, so expect na more than 185 kilometers per hour. And initially nga, nakikita natin na maaari nga umabot ng 200 kph. Ma'am Charmaine, matanong ko na lang din po ang direksyon o ang kumusta na po itong Bagyong Tino na nasa labas naman po ng Philippine Area of Responsibility. Meron pa po ba itong epektong sa ngayon sa ating bansa, ma'am? Ang makikita na lang po natin ay yung track nitong si Tino sa may Palawan at Tawi-Tawi Islands, no? And as of 5 p.m. na kanina ay na-erase na rin natin or nagkan na rin natin yung wind signals dito sa areas ng Kalayaan Islands. So, wala na tayo nakataas na wind signal, yun na lamang trap ang nagpapaulan sa may Palawan at Tawi-Tawi. Ma'am, balikan namin yung sa... Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po. Pagtaya natin ay papasok siya ng tama ba, Biyernes ng gabi, Saturday morning. Pero yung mararamdaman po siya ng ating mga kababayan, mga Charmaine, kailan po? Dahil na may kalawakan, Wala naman. sukat ng diametro nito Di tunog-tunog sa ngayon na range niya ay umabot ng 700 km, no? So, possibly,
by Saturday ng gabi ay meron na itong mga ibibigay ng mga pagulan. Lalong